Ngayong araw nga guys ay pupunta muna kami sa Quiapo dahil nga papasukatan namin ng salamin yung aking kapatid dahil napakalabo naman ng mata. Eto nga kami at nag-commute lang kami. Syempre dakilang mahirap kami kaya magpo-commute kami. Eto nga ang una naming pinuntahan, etong gilid nga ng Isitan kasi kami ay magpapasukat na ng salamin at eto na nga yung kapatid ko, pinapapili ko na ng frame. Hindi nga makapag-decide etong kapatid ko dahil sa daming frame dito na magaganda, pero kahit nga gaano pa kagaganda to ay ayaw kong magkaroon neto, no? Kahit ganito nga yung mata ko ay malinaw nga itong mata ko at nakikita ko pa yung mga mali mo pero yung tama mo hindi. At sa wakas nga after 2 months ay nakapili na rin ng frame etong kapatid ko, kaya dito naman sa pag-check up ng mata niya kung gaano ba kalabo, eto nga yung napili niya na frame. Simula nga pagkabata ay malabo na talaga ang mata netong kapatid ko. Kahit nga sa school ay hindi siya nakakapagsulat dahil hindi naman niya nakikita yung mga nakasulat sa blackboard. Ang sabi nga ng nagche-check up ay ang labo na nga raw ng mata ng kapatid ko at hindi niya nga yan nakikita, pero ako kitang-kita ko nga yan. Bakit kaya ganun? Gusto ko ngang itry yung pinasuot sa kapatid ko kung talaga bang hindi niya nakikita dahil nga ako'y kitang-kita ko naman. Ang una ngang initry dyan ay 125 grado hanggang nagsa 200, 300, 400, 500 hanggang nag 600. Grabe pala talaga ang pagkalabo ng mata ng kapatid ko dahil yung kanan niya nga ay 600 ang grado tapos yung kabila naman ay 575. Kaya nga naiyak-iyak siya dyan at naiinis pa nga ako dahil baka hindi ma-check up ng maayos yung mata niya dahil nga nagluluha yung mata niya. At okay na nga dahil iintayin pa raw namin ng 1 oras yun bago magawa ay kumain nga muna kami dito sa loob ng Isitan dahil kami nga ay gutom na. At syempre yung akin ngang plato ay 1 rice lang, pero ang totoo niyan ay kukuha ako dun sa kay Papa Plates dahil yung kanya ay naka-unli rice, diba? Mindset ba? Mindset. At pagkatapos nga namin kumain ay bumili na agad ako ng token dahil paglalaroin ko nga muna sila dito sa Tom's World. Minsan lang naman kami lumabas guys kaya nga susulitin na namin to dahil kami dakilang mahirap lang, ganun. Ang target nga ng mga bata na to ay kumuha sa claw machine pero hindi nga sila makakuha kahit isa. Naubos na nga lang tong token ko ay walang nakuha kahit isa. Ang target ko naman nga ay sumakay ako dito sa mga sakayan, ay hindi yung mga anak ko nga papasakayin ko dito dahil itong bata na to ay nagwawala na. Isinakay ko na nga itong 2 kong anak dito at wala namang katapusan, hindi naman matapos-tapos, ayaw lumipat sa ibang sakayan. Kung binibenta nga lang to ay baka bilhin ko na to, charot, wala akong pambili niyan, no? Bike nga hindi ako makabili, ito pa. Medyo nag-e-enjoy nga talaga itong 2 na to dito dahil 1 oras na nga kami dyan, oo. Habang pinagmamasdan ko nga sila ay hilong-hilo na talaga ako dito, sinasabi ko sa inyo ha. Aba naman mga anak, hindi ba kayo titigil dyan? Para na rin ako sumakay sa Ferris wheel neto. Hindi lang naman yan yung mga sakayan dyan, kaya parang awa nyo na lumipat na tayo sa iba. At sa wakas nakalipat na nga sila ng ibang sasakyan, nagsawa na sila doon dahil 1 oras na silang nakasakay doon. At tignan nyo naman habang umiikot nga itong sinasakyan nila ay ang aking mother ay ikot ng ikot din. Sabi ko nga sa kanya ay sumakay na lang din siya para hindi siya napapagod. At sumakay na nga rin itong panganay kong anak. At dito naman nga sila sa basketball. At eto nga talaga yung nagustuhan nilang sakyan dahil halos ayaw na nilang lumabas dito. Pero paubos na nga ang aming token kaya kailangan na naming lumabas dito at balikan na namin yung salamin sa optical. At hindi ko na nga nabidyohan yung pagkuha namin sa salamin dahil dumiretso kami dito sa simbahan sa Quiapo. Magpapasalamat nga lang ako sa mga blessing na natatanggap namin ngayong taon na to. At isa na nga dun ay yung hindi kami nagkakasakit. At syempre nakakakain pa rin kami ng 3 beses sa isang araw. Maraming salamat Lord. Alam nyo guys, hindi naman ako pala simbang tao pero ako talaga ay may tiwala sa Diyos. Palagi nga tayong magpasalamat sa Diyos dahil sa panibagong buhay na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Wag lamang natin siyang maalala pag tayo nahihirapan na. Pagkalabas nga namin ng simbahan ay dito kami dumiretso sa isang kalsada na puno ng paninda. Halos lahat na ata ng pagkain ay nandito. Ang unang bumungad nga sa amin ay itong hipon. 100 nga ang isang tumpok neto ay medyo madami-dami na rin. Namimili pa nga si mother ay ito daw, ay ito daw, ay ito naman, ayun daw, ay ewan ko sa'yo mother kung ano dyan, lahat na lang kaya bilhin mo. At ang napili niya nga ay yung 150 para daw medyo madami-dami at isisigang ko nga ito pag uwi namin. Kaya pala dito sa Quiapo ay marami talaga ang hold-upper dahil talagang ang dami ditong mabibili. Bibili nga kami guys ng mangga. Yung kay Ma'am Joby.
Ay syempre papalampasin pa ba natin itong mangga na 50 pesos yung nasa baso may kasama ng bagoong, pero nakita ko nga itong tumpok na 100 pesos, 4 na piraso. Kaya nga ito na lamang ang binili ko para marami-rami at bumili na nga rin ako ng bagoong na 60 pesos. At sa bahay na nga lang namin ito kakainin dahil dito naman ay sobrang dami ng tao at siksikan. Kaya nga pag kayo ay sisimba sa Quiapo ay magdala kayo ng maraming pera dahil talagang mabubudol kayo dahil halos lahat talaga ng mga paninda ay meron dito. Hindi pa nga kami nakakalayo ay nakita ko na agad to. Guys, bibili tayo ng ground. Sobrang favorite ko nga itong dragon fruit na to kaya napahinto talaga kami nung nakita ko to. Meron nga sila ditong 30 pesos, 50 pesos, 70 pesos, pero 50 pesos nga lang yung bibili namin. Tatlong klase nga ang tinda ni Kuya dito, yung isa ay dragon fruit lang, walang halong chemical, wala ata yung gatas, asukal lang. Tapos eto naman ay parang shake na parang palamig na ewan ko ba dito. Basta ang sarap niya, promise. Yung isa nga ay parang salad siya kasi nilalagyan pa siya ng gatas sa ibabaw. Gusto ko pa nga sanang gumala ng gumala dito kaso ang dami naman namin kasamang bata at saka mga pagod na rin kami. Panalo? At pauwi na nga rin kami neto dahil hindi na nga namin kayang ikutin pa itong buong Quiapo dahil mga pagod na nga kami dahil umaga pa lang ay nandito na kami sa Quiapo. Kaya ayun lang, bye.